Sa panahon ngayon, ang ating power distributors, Meralco, Veco, or Meco in our case, ay nag-require na maglagay ng circuit breakers or gumamit ng circuit breakers para sa ating AC panel or AC control panel tulad nito. Specifically, in our case, ang aming power company ay nag-require sa amin na gumamit ng residual circuit breaker tulad nitong RCCB na merong protection against unbalanced load at electrocution. Sa panahon ng smart homes, ang mga circuit breakers ay smart na rin tulad nito. Pwede kaya to pampalit sa RCCB as main breaker? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito isang smart circuit breaker mula sa Taxnel na nagkakahalaga ng 800 to 900 pesos depende sa selling period. So mas mahal ito kaysa ordinaryong RCCB. Ang official name nito ay Taxnel Wi-Fi Smart Meter and Energy Protector as indicated dito sa kanyang nameplate. Meron itong dalawang variants, plain LCD na black and white lang yung screen niya at itong colored screen. Sa kabuuan, meron itong sukat na 37mm yung width niya at 85mm man yung kanyang height. Ang lalim nito mula rito sa kanyang front hanggang dito sa kanyang likuran ay aabot ng 65mm at hanggang 45mm kung dito tayo magsimula magsukat papunta doon sa kanyang likuran. Ito may slot na 36mm dito sa likod niya. This is appropriate para sa or angkop ito para sa 35mm na DIN rail system at pwede natin ilagay ito siya sa box na ganito. Lagyan natin sa ilalim. Nandiyan yung DIN rail niya, nasa ito, plastic. Pareho lang ang mga buttons ng plain LCD at itong colored. Pagkabit nito sa AC, meron pa itong power on and off switch dito, itong red or orange at the rightmost. Then to the left is yung Wi-Fi reset button at arrow down at the same time. Next is yung arrow up. Then yung pinakahuli sa leftmost is the set. All the buttons here are micro switches na meron ng plastic na cover, so dandahan pag-press nito kasi kalaunan mabubutas to. But as early as now, I'm telling you, it's easy to control this smart breaker on the app sa ating phone. The next layer going up is the indicator lights. So you have the pulse, Wi-Fi, indicator light, voltage, ampere, and the leakage. Kinabitan ko na ito ng kable para sa kanyang supply o live line. At dito naman sa baba, para sa kanyang load, ang ating load ay isang bulb na nakasaksak dito sa isang convenience outlet. Ito na, isaksak ko. Umiilaw yung display. Nagtatransfer ang indicator light para nag-run through siya. Unang ginawa ko nito ay to connect the breaker to the Wi-Fi network and pair it with the Tuya app. Madali lang ang pairing nito. After ma-on ang breaker, press the Wi-Fi button for 5 seconds. Then open the Tuya app and wait until mag-appear sa app ang breaker. Automatic to ma-discover ng app. Then be sure to add this device on our 2.4 GHz Wi-Fi channel. Sa ngayon, naka-steady na yan ang red light indicator sa Wi-Fi kasi nakakonect na to sa network. Once ma-on natin ang breaker, i-on natin. Umiilaw yung lights. Tanggalin ko lang para ang bulb para hindi medyo shiny. So after ma-on natin ang breaker, magdi-display dito ang
input voltage. This is the function display, which is 237 volts. Ito yung input mula sa ating power company or mula sa ating panel. Then sa upper right, nakalagay dyan 00. That's in kilowatt hours. So wala pa consumption kasi wala pang load. Diba? Then sa upper right below the kilowatt hours, nakalagay ito 00, but the unit here is milliampere hours. Ito yung para sa leakage, kaya yung unit niya milliamperes, maliit lang. Then to the left, below sa input voltage na 237, 238 volts, nakalagay dyan is 00 din. That's in amperes because this is the current readings ng ating load. So wala tayong load. Kung maglagay tayo ng valve, let's see, valve, yan. 00 pa rin kasi maliit ang ating valve. Tanggalin natin ang valve, palitan natin ng hair blower. Tingnan nyo ha, ang readings. I-on ko. Nakalagay 3.8 amperes ang kuryente na kinakain nitong blower. Bumalik siya sa 0. Now, kung i-press natin dito ang set, tingnan nyo. Klaro ba? Okay. Nakalagay dyan is 275. This is 275 volts, which is the default over voltage setting. Ibig sabihin, kung ang voltahe mula sa power company ay lalampas ng 275 volts, which is ngayon is 238 volts lang, mag-shut off itong breaker. Ang range nito ay 110 to 300 volts. Okay. Now, ano ba dapat ang setting? Okay. So, 275 yan. Pero sa akin, the right setting is 240 volts kasi most home appliances ay hanggang 240 volts. So, set natin to sa 240 volts. So, ibig sabihin, pag lampas ng 240 volts, magsa-shut off itong breaker. Nakita nyo naman, hanggang 239 lang yung voltahe namin dito, di ba? Then, i-press again the set para ma-set na yan. Then next is 175 volts. This is the under voltage setting. Ibig sabihin, pag low voltage ang kuryente nating power company at bababa pa kaysa 175 volts, mag-shut off din itong breaker. Ang range nito ay 85 to 210 volts. So ano ba dapat ang setting? So depende sa pangangailangan mo. Kung gusto mo na iilaw pa rin yung mga LED bulbs kahit below 100 volts, pwede mo iset sa lowest na 85 volts. Pero kung meron ka mga home appliances na di mag-operate below 200 volts, then iset mo to sa 200 volts to protect the appliance. So at 200 volts, kung below 200 volts yung kuryente namin dito, palagi kaming low voltage dito, then mag-shut off the breaker. Okay? Because that's 200 volts already. Then ang next niyan, set natin to 40, that's over voltage, under voltage, 63 amperes. Yung 63 amperes, ito yung overcurrent setting. The range is 1 ampere to 63 ampere, which is the rating nitong breaker. And most main breakers at home ay nasa 63 amperes. So, di na natin galawin yan. Pag lumampas sa 63 amperes ang load, mag-shut off itong breaker. Okay, so next, over voltage, under voltage, overcurrent. Ito naman, that's 50 milliamperes. Okay? Ito yung electric leakage setting. Ang range nito ay 10 to 99 milliamperes. Pwede ba natin baguhin ang default na 50 milliamperes? Ang ibig sabihin ng leakage ay yung pagbalik ng kuryente papunta sa lupa. Kung merong leakage sa ating devices o ating electrical installation, madetect yun ng residual breaker. Kaya yung power company namin ay nag-require na RCCB ang main breaker. Second, importante na meron tayong ground wire para pag may leak, babalik ang kuryente sa lupa. The most common leakage is yung electrocution, yung makuryente ang tao. The benchmark para sa human body to tolerate electric current ay hanggang 40 milliamperes. Ito yung nabasa ko. So itong default natin na 50 milliamperes, I think okay na to. Okay? Lampas konti ng ating tolerable level. Ang next is 30 seconds. This is the restart o reconnect time ng breaker mula ito mag-shut off. Meaning, itong breaker na ito ay automatic siya na mag-reconnect kapag nag-shutdown. So, kung mag-shutdown ngayon, after 30 seconds,
magre-reconnect siya. Then you can set the reconnection time nito from 1 second to 500 seconds. Ang default dito ay 30 seconds. Kung sakali mag-shut off ulit after reconnection, hanggang 3 beses lang, di na to mag-automatic reconnect. So kailangan mo nang hanapin ang reason ng tripping ng breaker at manually turn on again the breaker. So ano ba dapat ang setting? Para sa akin, the longer the better. So 500 seconds. And that's only 8 minutes, enough time para sa atin to check bakit nag-trip yung breaker. So, set natin. Parang hanggang 99 lang ang setting nito. Kung sobra sa 99, wala na eh. Balik siya sa baba. Okay, nag-trip off siya. Bakit nag-trip off? Tingnan natin. On natin. Nag-shut off siya. Based dito sa app, nag-overvoltage ako. Nasa 240.2 volts. So, there was a time na ang voltahe ko ay umabot ng 240. Kaya nag-react siya. Then, totoo naman, kung titingnan natin ngayon sa aking panel, ano siya? Tingnan mo. Nag-240 talaga siya kanina. Umabot siya ng 240 ngayon, 239 to 40. So, dapat pala, iset ko sa tama na yung 250 siguro. Hindi ko dapat ilagay sa 240 kasi yung supply pala sa akin dito ay magsubra ng 240. Tingnan mo ulit lumampas siya sa 240, 240.1. Yun pala. 240.1 kanina Okay. So, lagay ko sa 250 ang overvoltage. Last 10 seconds para siya mag-reconnect. Antayin natin. 3, 2, 1. Yun. Tignan nyo? Automatic siya na nag-on ang ating breaker. Yung countdown kanina ay countdown yon mula siya nag-automatic shut off. Kasi na-set natin ang ating reconnection time to 99 seconds, hindi 30 seconds kasi hindi 500 seconds kasi ang limitation niya ay hanggang 99 lang pala meter at hindi 500 seconds. Nilagay ko na ulit sa 250 volts which is the default overvoltage rating or setting nitong breaker kasi yung linya namin is lalampas pala ng 240. Umabot pa nga ng 240 plus 0.1, 0.2. Okay, anyway, so yan So, continue tayo. That's the under voltage, 200 volts. That's the overcurrent. Ito yung ating liquid current setting. Ito yung reconnection time, 99 seconds. Then, ito is, again, sabi ko, this is not 0.5 but 0.5 seconds. Sabi na natin mathematics teacher, huwag lagyan ng 0 kung wala namang before the number, kung wala namang decimal point in between, di ba? So, walang silbi yung 0 sa before the number kung walang point din. So, that's 0.5 seconds. This is the protect action time para sa leakage or overcurrent protection. Ibig sabihin, the breaker will disconnect in half of a second once there is a leakage. Okay? Again, kung makuryente ka, in just 0.5 of a second, magpuputol yung ating breaker. Now, the range here is 0.5 second to 30 seconds. So, what is the setting? Para sa akin, the faster the device to react, the better, di ba? So, set at the fastest, 0.5 second. Then, by the way, this setting can be also turned off on the app. I just don't know why there's a turn off option when it should be always turn on for safety reason, diba? Nasubukan natin kanina yung overvoltage protection na lumampas sa 240 volts, so nag-shut off siya, so kaya sineset natin doon sa default niya na 250 volts. Now this time, i-test natin ang under voltage protection niya. I don't have a variable AC power supply, pero meron ako ditong step down transformer from 220 volts to 110 volts. So 110 volts ang laman niyan ngayon. Ang supply ngayon is nasa 119 volts lang, okay? Kasi step down transformer to.
Now, makikita natin dito, over voltage to 50, 100 lang ang nilagay ko muna na under voltage current setting para lang pag-test. Okay? So, kung lampas siya sa 100, then mag-operate pa rin itong ating breaker. Now, i-try ko i-down ito. Set na, not down, but up. So, 119 siya. I-set ko to siya sa more than 119, let's say 120. Kasi 119 na supply natin ngayon eh. So, ilagay ko sa 125 lang. Oh, 120. Nag-shut off siya, di ba? Nag-shut off siya kasi ang ating undercurrent voltage is 120. Ang supply natin is 119. So, it worked. Nagtatrabaho siya, naka-off ngayon. Again, the overcurrent protection nito is nakaset sa hanggang maximum 63 amperes. Kung merong overcurrent, bali sobra sa 63 amperes na load, maglagay ka maraming load na sobra sa 63 amperes, magsha-shut off yung breaker. Kung meron ding shorted sa linya natin or ating appliances, then mag-break din itong ating breaker, magti-trip off din kasi yung shorted is overcurrent din yun, di ba? Yung electrocution, leakage yun. Magbe-break din natin current. Now, for purposes of testing, itry ko i-short ang ating outlet dito. Titingnan natin mag-off ba to siya or mag-off ba rin yung aking mga breakers doon sa aking panel. Sa aking panel, nakasaksak ito sa AC outlet. So, dalawa ang shut off, yung aking AC outlet, mga outlets ko dito sa baba, at saka yung main outlet. Or ito lang ba ang mag-shut off? Yung sa panel ko hindi. Pero huwag nyo itong gayahin sa bahay nyo kasi delikado to. Okay? For testing purposes na itong gagawin ko. Okay? So, ano bang nag-shut off? Nag-shut off yung ating breaker. Ang aking main breaker naka-on. Okay? Kasi RCCB to. Ang RCCB ay walang protection for short circuit. Pero yung MCB ko dito sa baba na nakasign sa outlet, tingnan mo, outlet nakababa siya kasi may short. Nag-short siya, okay? Back to power. Nagre-reconnect ngayon ang ating smart breaker. So, huwag nyo gayahin yun ha. Dito sa Tuya app, makikita natin itong smart breaker. Naka-on siya, naka-green. If you open that, yung landing page niya ay yung home page na energy monitoring agad. So, makikita din sa taas, nakasulat dyan, total forward energy. Forward energy. Siguro ibig sabihin ng ating mga kaibigan sa China ay yung total power consumption niya. Naka-zero pa yan, 0 kilowatt hours kasi wala pa tayong konsumo na masyado. Then sa baba, yung panel yan, yung green, yan ang current reading. Naka-on yung breaker. So the input voltage is 237.3 volts. Current 0 kasi walang load. Power is 0 kasi walang load. Then sa baba, dito yung mga controls. Yan ay power on. So pwede natin i-off ang breaker from here, on and off. Then you have the expenses para sa kung magkano na yung gastos mo out of the monitoring dito sa energy niya. Then you have timing. Timing, I think this is including schedule sa breaker. Pwede mo yan i-schedule to on or to turn off. Then sa setting, may alarm record siya kung may nakaregister dito. Yung kanina, sinabi ko na over voltage alarm, yung trip off ang ating breaker, naka-record na. Then the alarm settings, dito, makikita natin ang iba't ibang settings na nahihirapan tayo doon sa breaker. Kung sabi ko, mas madali dito sa app. Now, unahin ito, leakage current. So, leakage current, threshold setting is 50 mA. Nakaset na natin yan sa 50 mA. Kung gusto natin baguhin yan from 10 to 99, we just input the figures here. Di ba? Mas madali siya kaysa doon sa breaker mismo. Then, meron pang high temperature alarm, nakasit to at 80 degrees centigrade Celsius. Hindi ko lang yan galawin muna. Then, ang overcurrent natin is nakaset tayo sa 63 amperes
over voltage natin is 250 volts. Binago natin to from 240 to 50 to 250. Binalik natin sa kanyang default. Under voltage natin ay naset natin sa 200 volts. Then, you have to turn the switch alarm para mag-alarm ang ating app at saka ang ating mismong device. Dito, next item dito is reclosing enable. Ano bang reclosing? Ibig sabihin nito na ating mga kaibigan Chinese ay reconnection. So kung mag-shut off siya, gusto natin na automatic mag-reconnect siya, then we can set that here by turning this switch on and off. Then by the way, meron palang sobra pala sa 3 times, no? Pwede, ang range is 1 to 30. Hindi lang pala 3 times, hanggang 30 times pala pwede. Dami naman yan. 3 times lang, okay? Set natin sa 3 times. Then, sabi dito, reclose, recover seconds. Ito, naset natin to, di ba? Up to 99. Hindi siya 500, but up to 99 seconds lang yan. Okay na yan. Then, pwede rin lagyan natin ng password para hindi ito hindi siya magalaw. Itong relay power on status, I think this is the power on state setting to siya. Kung gusto mo na pag mag-brown out, may power outage, pagbalik niya, naka-off tong breaker, so you choose off. Kung gusto mo na automatic siya mag-on, then you set on. Itong power down save na naka-default dito, ibig sabihin nito is yung last current state siguro niya, ibig sabihin. So, for all power on state setting, mas binili kong ganito, yung remember the last setting. Ito siguro ang ibig sabihin nila ng power down save. Anyway, okay. Then, I think yun lang ang settings. Wala nang iba. As a conclusion, balikan natin yung tanong ko sa title ng video na ito. Pwede kaya ito pampalit sa RCCB as main breaker sa ating AC control panel? Dahil ito ay merong short circuit protection as well as over voltage, over current, and overloading protection, this is more of a RCBO than RCCB. As explained in this video, sinabi ko na RCCB ang nirecommend ng aming power company in combination with MCB as sub-breakers. Kasi pag merong short circuit sa baba, ang MCB lang ang nag-shut off at hindi nag-shut off ang aming main breaker na RCCB. So in effect, di kami mawalan ng kuryente o ang buong bahay ay hindi mawalan ng kuryente kasi naka-on pa rin yung RCCB. Saan ko ba to gagamitin? Gagamitin ko to doon sa aking lumang AC control panel. Paparisan ko yan ng automatic transfer switch para makonect ko yung aking power station as backup supply or main supply. Yan ay gagamitin ko na breaker para sa grid at ito naman ang para sa breaker ng power station at gagamit ako ng LED mount or Dinrel mount LED light para malaman ko kung ano ang live, ang power grid ba or ang power station.